So ayan guys mga kaibigan, no? So ito yung mga pinakamalaking problema ngayon dito sa Pilipinas mga kaibigan dahil po dito sa itong sobrang lakas ng bagyo dito sa atin mga kaibigan, no? So hanggang ngayon kasi mga kaibigan, yung mga kababayan natin diyan, ito yung mga pinoproblema nila. Ito yung pagbaha dito sa atin dito sa Pilipinas. Alam naman natin mga kaibigan na pag may mga trahedya na ganito ang pangyayari dito sa atin mga kaibigan ay talagang hindi nila maiwasan na kumbaga magalit o dito sa mga ano dito sa mga namumuno natin dito sa Pilipinas mga kaibigan dahil alam naman natin 'yan, di ba? Yung tungkol sa flood control mga kaibigan na nangyayari dito na imbes bilyon-bilyon yung tao ang dapat sanang matulungan o hindi mabahaan dito sa atin, di ba? Pero anong ginawa nila dito mga kaibigan, di ba? So, hindi natin masisi kung ano talaga ang maiisip ng mga tao kagaya ngayon. Sobrang baha ngayon mga kaibigan. So sino ang dapat sisihin dito mga kaibigan, di ba? Marami ang taong nagagalit ngayon. Alam mo naman kasi mga kaibigan, dito sa administrasyon na to ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos mga kaibigan. Kumbaga hindi siya kumbaga hindi matibay. Oo. Kumbaga maraming mga tao maraming mga taong nanghihinayang. Alam mo ba kung bakit nanghihinayang mga kaibigan? Dahil ang pag-aakala ng ibang tao kasi mga kaibigan ay maganda ang pagpatakbo dito sa Pilipinas pag si Pangulong Bongbong Marcos na ang makaupo mga kaibigan. Pero anong nangyari mga kaibigan? 'Di ba? Grabe, sobrang maraming ang taong dismayado dito sa pangyayari. Dahil sa panahon ngayon mga kaibigan, walang iba hinahangad ng ibang tao. Yung kaligtasan nila, 'di ba? Kagaya ngayon, yung mga baha, alin na yung mga ang dami ng bahay na pinapasok na baha dahil dito sa flood control. Yung mga harang natin dito sa dito galing sa ilog, papunta dito sa atin mga kaibigan is wala na. Kumbaga, walang nangyayari, 'di ba? So, yung mga mga kaibigan, yung mga pangako naman ni BBM mga kaibigan, napakaganda. Napakatamis pakinggan yung mga pangako niya dito sa taong bayan. Ang problema kasi nito mga kaibigan, hindi naman ito na kumbaga hindi ito ah kumbaga yung mga sinasabi lang hanggang salita lang, pero yung paggawa mga kaibigan ang hirap gawin. So yun yung mga panawagan ng mga kababayan natin, di ba? So ang pinupukusan kasi nila ngayon mga kaibigan, hindi yung taong bayan. Ang pinupukusan nila kung paano nila pabagsakin yung mga kalaban nila, di ba? Ang pin- ang panawagan ng taong bayan mga kaibigan, ito. Ito yung panawagan ng taong bayan na sana maibalik na yung pera sa flood control. Pero ang problema mga kaibigan na parang napakalabo po itong mangyari na maibalik yung pera sa flood control. Kagaya sa atin mga kaibigan, nakakahiya po ito sa ibang bansa. Dahil marami na po sanang mga ibang bansa na nag-i-invest dito sa Pilipinas dahil para makatulong dito sa infrastruktura natin mga kaibigan, di ba? So, alam niyo ba mga kaibigan, hindi po pala yan, kumbaga, yung mga tulay na ginawa doon sa probinsya, kagaya yan sa Negros o sa ambang lugar diyan mga kaibigan. So galing po pala yan galing po yan sa ibang bansa na pera na yan. Kumbaga, marami pong nag-i-invest dito o naglo-loan kasi yung mga ito yung tawag na loan po ng Pilipinas mga kaibigan. Yun po yung ginagastos diyan sa ginagastos diyan sa mga paggawaang tulay na project mga kaibigan. Kasama na yata dito yung mga flood control natin. So saan na ba yung mga pera natin napunta mga kaibigan? 'Di ba? Saan na ba napunta yung mga pera natin na milyon-milyon na nawawala sa atin? 'Di ba? Meron na nag-voice out nito mga kaibigan, nagsasabi itong mga marino, 'di ba? Sinasabi ng mga marino na sila mismo ang nagdadala ng pera sa mga tao na to. So, alam naman natin
na meron na ngang umatras na mga marino mga kaibigan, apat na marino. So, itong apat na marino mga kaibigan ay malamang ito mga kaibigan dahil ayon pa sa mga lumalabas dito sa ano, binayaran daw ito ng tag 20 million, 'di ba? 20 million. So nakapagtaka mga kaibigan dahil itong mga marino na ito eh umatras pero may bayad, 'di ba? Ibig sabihin, yung mga sinasabi ng mga marino is totoo talaga 'yan. Kaya pagdating dito kay Erwin Tulfo, sabihin nila ay wag na nating ungkatin yung flood control, 'di ba? Eh kakalimutan na natin 'yan. Hindi naman mawawala sa isip ng mga tao 'yan, mga kaibigan. Hindi na mawawala 'yan, 'di ba? So kagaya yung pinangako ni ano ni Bongbong Marcos na iipunin yung mga tubig. Mm, para magamit natin. O tama naman yung ano niya, tama naman yung mga sinasabi niya, iipunin yung tubig dito sa Pilipinas. Oo, tama ang sinasabi. Ang problema kasi mga kaibigan, hindi naman tayo kagaya ng ibang bansa na meron silang tangke, sariling tangke, 'di ba? Meron silang sariling lagayan ng tubig para hindi ito babahain yung mga lugar nila kung saan yung lugar nila doon na malapit sa bahain mga kaibigan. So, 'di ba? So kagaya nitong Japan mga kaibigan, so meron silang 50 meters sa ilalim ng lupa at may tunnel sila na 6 kilometro. 'Di ba? Napaka lawak nito mga kaibigan. Limang higanting kumbaga limang higanting balon at kayang mag-imbak ng tubig na 670,000 na kubiko na tubig, 'di ba? Napakalaki ito mga kaibigan. Sobrang laki nitong dito sa Japan samantalang so kadalasan kasi sa mga ibang bansa nito mga kaibigan, meron na sila nito mga kaibigan eh. So ang problema kasi nito, gustong sundin ni Pangulong Bongbong Marcos, ang problema hindi naman magawa-gawa dahil nga meron itong mga malalaking gastusin nito mga kaibigan. Kung tutuusin mga kaibigan, hindi naman talaga naghihirap yung Pilipinas. Kayang-kaya naman ito gawin ng Pilipinas. Ang problema kasi nito mga kaibigan, siyempre, sinusulit siguro nila yung pag-upo nila dyan dahil para naman, kumbaga, malaki pa yung mano nila, kumbaga, malikom na pera. Sa totoo lang, yung mga tulay natin na pinagagawa dyan, mga kaibigan, hindi naman pera ng yan, Pilipinas. Pera ng ibang bansa yan. Kumbaga, naglulon yung Pilipinas doon, mga kaibigan. Kumbaga, nag-i-invest yung taga-ibang bansa dito sa atin. So ito yung Singapore mga kaibigan. Meron din silang Stanford detention tank mga kaibigan, di ba? Kasing laki ng paliguan ng Olimpiko at doon nila iniimbak ang tubig. Ito yung maganda nito mga kaibigan, no? So kumbaga malalaki yung nila, Itong Netherlands mga kaibigan, meron din USA, Denmark, Uruguay, China, di ba? Meron sila lahat kumpleto po yung nila kaya yung dito sa atin, yun lang po yung binabaha dito sa atin. Yung sa ibang tao, sa ibang lugar, hindi sila nagkaroon ng baha. Kaya tayo mismo ang kawawa. Kung sa tutuusin mga kaibigan, dito sa Pilipinas, kaya naman gawin yan. Oo. Kayang gawin yan dahil napakayaman po ng Pilipinas. Oo, maraming ang pera mga kaibigan eh. Di ba yung pera, malita-malita nga yung pera na inahatid sa kanila mga kaibigan. Ang problema kasi, ang iniisip nila sa kanila lang yun. Hindi na nila iniisip yung hindi nila iniisip yung mga tao. Alam mo kasi mga kaibigan, kaya ito yung natin dito, sobrang gulo. Pinakamagulo dito sa Pilipinas. Oh, di ba? Kagaya ng South Korea, imbes na mag-i-invest siya ng bilyon-bilyon, magkano ba 'yan? 700 billion ba 'yon? Yung i-invest sana ng ng parang ganun 'yun eh. I-invest ng South Korea. Kaso mga kaibigan, umatras dahil nga dito sa usapin dito sa mga ghost project, dito sa flood control, di ba? Gumagawa ng project, ang problema mga kaibigan, wala namang naipakikita na project na kung saan sila gumagawa. So marami sa kanila ang gumagawa ng mga kababalaghan, kalukuhan. Ang problema hanggang ngayon ay hindi pa rin nila ito naipakulong. Hindi pa rin nila ito naipahuli. Samantalang, marami na silang nagawang dito sa Pilipinas against dito sa mga Duterte na kumbaga lagi nilang ini-impeach si Inday Sara.
Alam mo ba yung mga gastusin na pag-impeach kay Inday Bibi Sara mga kaibigan, nasa 275 million na. Pero wala pa rin nangyayari. Nagsasayang lang sila ng pera, di ba? Puro sila kumbaga iniisip nila dito kay Bibi Sara na lahat ng mga pera nito kailangan naka-liquidate, di ba? Samantalang yung ibang mga kongresista natin na mag-ibang bansa, so hindi nila hinahanapan yung kung saan napunta yung mga pera na ginagastos nila, di ba? Kahit sino naman mga kaibigan, di ba? Napaka-unfair. So, sana ngayon mga kaibigan, wala nang ganun. Magtulungan na lang sana tayo dapat dito sa Pilipinas. Di ba? Gumagawa ng magandang project. Dapat ang unahin talaga ngayon dito mga kaibigan is itong problema dito sa Pilipinas, itong flood control kung saan man ituloy pa rin itong paggagawa ng flood control dahil kawawa po yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Sa probinsya nga mga kaibigan, binabaha. Dito pa kaya sa Maynila na iilan lang yung mga wala nang ang puno dito, puro na simentado dito mga kaibigan. Talagang babahain ito mga kaibigan. So, kagaya ngayon dyan sa saan ba yung mga mall dyan na binabaha? Ito na, sa Marikina, di ba? Sobrang laki ng ilog dyan mga kaibigan. Marikina at itong dito sa dito kadalasan sa bahain dito sa sa Bulacan, andiyan, pinakamalalim na diyan, yung mga motorista natin diyan mga hindi na talaga hindi na makadaan dahil sa sobrang laki ng baha. So yung iba naman kawawa kasi nagtatrabaho dito sa sentro sa Maynila. So hindi na sila makabiyahe dahil dito sa baha na to mga kaibigan. So, kagaya ngayon, ito malakas ang ulan, walang hinto yung ulan mga kaibigan, tuloy-tuloy yung buhos ng ulan. Pag ito ay umulan ng hindi titigil mga kaibigan, talagang kawawa po yung mga tao dito. Sa bagay kasi mga kaibigan, hindi naman nila maramdaman 'yan yung mga tao na naghihirap dito sa ulan, 'di ba? Naghihirap dito sa Pilipinas dahil sila na makagandang buhay nila eh. Tayo naman, tayo yung naghihirap dito. Tayo yung nagbigay sa kanila, yung mga tax, di ba? Ang lalaki ng mga tax na kinukuha sa atin eh. So, syempre mga kaibigan, pera po ng taong bayan yan eh. Kaya dapat po sana mga kaibigan, papakitaan naman nila yung taong bayan na maganda yung pinagagawa nila. Hindi lang hindi lang sa salita mga kaibigan. Mm, lahat gagawin. Dapat kung pag nagsalita ka mga kaibigan, dapat tuparin mo. Dahil ito yung inaasahan ng ito yung inasahan ng karamihan, ito yung inasahan ng maraming tao mga kaibigan, 'di ba?